pinunta ko si Beji. At ako yung binigyan ko siya ng link, ayan o. Kasi si Jared si Jared Rosales binlock na niya. Sa hindi may paliwanag na dahilan, binlock na niya at ako na lang ang nagbigay ng link. At ito na ngayon ang response ni ni BJ. Sabi niya, dili man mo formal. Sa dami ba naman ng ating nakatalakayan dito, at tayo pinagbintangan na hindi daw tayo formal. Kasi nung nakaraang gabi, ang tema niya, patutunayan niya ng SDA ang True Church, ang ginawa niya, pumunta sa Sabat, pumunta sa Sunday Keeping, pumunta sa Rosary. Ang topic niya, patutunayan niya ng SDA True Church. Nang atin siyang nang ating pinigilan ng kanyang style, na hindi ganyan ang magtalakay ng topic, ang ginawa na niya is hindi daw tayo formal. Tamo? So, sabihin, pababayaan lang natin siya teka, parang may maingit sa sino ba to? John rin, nagpiano, no? So, dito sa natin, sa ating, ang sabi niya dito, hindi daw tayo formal kasi nababaraw yung kanyang estilo. Kasi ang tindig niya, sabi niya kasi patutunayan niya ng SDA True Church, pero nang siningilan natin siya, iba ang pinagdadaldal. Nung una, hindi ko siya binaraw eh. Kung napansin niyo yung video, i-review niyo yung video, hindi ko siya binaraw. Ay, wait lang. Then, and what happens next ay ganito. Sabi niya, dinibate, inipit-ipit niyong style, dili mo magsilbi sa kamaturan. Ang ibig niya sabihin dyan is, ang atin daw style is debating style, and then iniipit-ipit natin siya, yan daw ay hindi daw magsisilbi sa paglabas ng katotohanan. Yung ating tanong naman, very clear and very practical. Wala namang fallacy dun sa tanong. Divine? No. Wala namang fallacy doon sa tanong. Ang pinag-usapan doon is kung totoo ba ang sinasabi ni Johnson Amican na ang Seventh-day Adventist is 1863 lang nagsimula. Sabi kasi ni Johnson Amican sa naturang video na pinlay ko na before 1863, wala pang Seventh-day Adventist. Pero yung mga tindig niya napunta sa Lucas 4:16 na, huy! Put it outside. Wait lang muna ha. Okay. So, inano ko muna dahil tinuturuan ni Michael si Divine sumubo ng barya. No? Okay. Tingnan na tayo. And then, ang nangyari ganito. Sabi ko sa kanya, ikaw lang ang nagsabi sa amin, yan. Ang dami nang dumaan sa amin, hindi naman nagsabi ng ganyan. Kung nasa totoo ka, hindi ka maiipit. Tama naman. Sa totoo ka, hindi ka maiipit, lalo na kung ang tanong ay hindi naman fallacy. Yung reason lang na kadalasang ista kasi ng SDA, fallacy question ang binibitawan. Halimbawa, yung debate ni Arnold Ramoso at saka ni Jerry Laig. Tanong ni Jerry Laig, ilang punto ba na ikaw ay matatalo sa debating ito? O yung mga ganong tanong ba? Yung kay Daryl Villanueva, tanong niya kay Edgar Logan, ikaw ba'y sumasang-ayon sa paksa na iyong pinirmahan o ikaw ay tumututol? Yun, yung ganon. No? So, mga fallacy question, yun ang mga reason kaya sila tila nangingibabaw, but in reality, they are not. Kaya sila gumagamit ng fallacy question. Then, sabi niya, dapat relax ra. Kay wala baya tay agreement, sabi niya, pagsulod na ako si Jored Soles Bakakon. Walang agreement.
hindi pa siya pumapasok dito, meron ng patakaran ang punto por punto. Ang patakaran ng punto por punto, tindigan mo yung paksa, tatanungin ka. Pag kami tumutol, ikaw naman ang magtanong sa amin for clarification kung bakit kami tumutol. Ganon. Yan ang patakaran ng punto por punto. Ayaw niyang patanong. No? Ayaw niyang patanong. Okay. So move na tayo ngayon sa ating pinag-usapan. Sabi ito, baka kon si Solis di mao iyang sulti. Ang nahitabo yagaw kaayo inyong tingog dagko. Hehehe. Kamu na lang sulod sa akong programa sa radio sunod. Yan sabi niya. Ibig sabihin ayaw niya pumasok. Hindi siya matutuloy dahil hindi niya kayang tindigan na ang Seventh-day Adventist ang true church. Bakit? Eto, ako naman na magbigay ng aking patunay kung bakit ng SDA ay hindi tunay. Eto, ngayon. Ang Seventh-day Adventist ba ang tunay na iglesia gaya ng sinasabi ni Benji Villagonza? Ang sagot ay hindi. Bakit? Ayon sa kanilang record, the Seventh-day Adventist Church is an Adventist Protestant Christian denomination which is distinguished by its observance of Saturday. Ano daw? The Seventh-day Adventist is an Adventist Protestant Christian denomination. Ang tanong, ano ba ang Protestant Christian denomination? Protestantism is a branch of Christianity that follows the theological tenets of the Protestant Reformation, a movement that began in the 16th century with the goal of reforming the Catholic Church. Ano daw? Ang Seventh-day Adventist ay isang protestanteng denomination. At ang protestante nagsimula, began in the 16th century. Sa madaling salita, nasa 16th century to 20th century ang Seventh-day Adventist. Wait lang ha. Okay, continue na po ako. No, so diyan nagsimula ang Protestantism sa 16th century na ang ibang layunin ay ang ireforma ang Iglesia Katolika. Pag sinabing layunin nila na ireforma ang Iglesia Katolika, mas nauna pa ang Iglesia Katolika sa Protestante. So hindi pwede yung style ni Benji Villagonza na hahayaan na lang natin siya na magbigay ng mga talatang puro out of context. Kaya siya naiipit sa mga katanungan kasi yung mga talatang pinagbabatayan niya is not about Seventh-day Adventist. It is all about Judaism and not about Seventh-day Adventist. Kaya yung sinasabi niya na siya ay dating Katoliko, nalipat sa Seventh-day Adventist Church, para sa akin, nalipat siya ay ginawa siyang mangmang sa history. Ginawa siyang mangmang sa history. Bakit? Hindi na niya alam ang pinagkaiba ng Judaism at ng Seventh-day Adventist. Hindi na niya alam. Yung kanyang iglesyang kinaaniban, hindi yun ang iglesyang kanya tinitindigan. Mamaya, paliwanag ko yan, ano? O, ito tayo ngayon. Sino ba ang nagpasimula ng Protestantism? Ayon naman sa record ng history, Protestant Reformation began in 1517 with Martin Luther. The Reformation generally is recognized to have begun in 1517 when Martin Luther, a German monk, a university professor, posted his 95 theses on the door of the Castle Church in Wittenberg. Luther argued that the church had to be
Reformed. So ang Protestantism nagsimula sa 1517 and then bahagi ng Protestantism ang Seventh-day Adventist. Ang tanong, meron na bang Seventh-day Adventist before Martin Luther? Ang sagot, wala pa. Ngayon, paano ba nagsimula ang Seventh-day Adventist? Itong record na ito, kinuha ko ito sa Wikipedia lang. No? Free encyclopedia lang ito. No? William Miller predicted on the basis of Daniel 8:14 to 16 and a day, year, and the day-year principle that Jesus Christ would return to earth between the spring of 1843 and the spring of 1844. Humula kasi ito si William Miller Sinabi na nga ni Kristo na walang sino mang tao ang makakaalam ng araw ng kanyang pagbabalik. Kung babasahin natin yan sa Mateo 24:36, walang ibang nakakaalam nito. Tingnan sa Biblia. Sabi ganito, tungkol sa araw o oras ng aking pagbabalik, walang nakakaalam nito. Kahit ang mga anghel sa langit o ako mismo na anak ng Diyos, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Ang Ama lang ang nakakaalam pero napakarami pa rin nag-attempt. Kamakailan lang may nagsabi naman, September 23, 2023, ang rapture. September 23, 26 na tayo ngayon. Hindi pumalpak. Sinabi na nga walang makakaalam, pilit inaalam. Inagaw kasi sinungaling ang Bible, hindi naman nagsisinungaling ang Bible Ngayon, in the summer of 1844, Millerites came to believe that Jesus would return on October 22, 1844. Ayan. No? Understood to the biblical Day of Atonement for that year. Miller's failed prediction became known as the Great Disappointment. Pumalpak si William Miller. Ang mga member ng SDA nakaanib sa grupo ni William Miller. Sabi nga ni John Sunamikan, yung kay William Miller ang tawag sa kanila is Advent Movement. Kaya sila ay Adventist pero hindi Seventh-day Adventist. Adventist lang. Hindi Seventh-day Adventist. Next, the foremost proponent of Sabbath keeping among early Adventists was Joseph Bates. Aba, mayroon palang pinakauna pala about Sabbath keeping sa early Adventist. Yun ay si Joseph Bates. Bates was introduced to the Sabbath doctrine through a tract written by Millerite preacher Thomas Preble, who in turn had been influenced by Rachel Watkins Preston, a young Seventh-day Baptist. Yan ang matagal ko nang sinasabi. Mas nauna pa ang Seventh-day Baptist sa Seventh-day Adventist. Kaya sila Seventh-day Adventist dahil sa Seventh-day Baptist. Una nilang grupo, Adventism. Adventism. Ang tawag sa kanila, Adventist. Gusto nila ipagpatuloy ang Adventism, kaya nagtayo rin sila ng tawag na Adventist. Pero nang dahil sa Seventh-day Baptist, sila rin gumawa ng Seventh-day Adventist. Tingnan nyo? Nauna, naka-impluensya pa lang Seventh-day Baptist sa kanila na si Rachel Oakes Preston. Nako, yan ang kasaysayan ng Seventh. Kaya ako nga iniwan yan kahit na ano pagpapakabait ang gawin natin dyan, the founder remains the founder. Hindi porket nagpakabait ka, ang founder ng SDM magiging Jesus Christ. Mali yun. Kasi nangyari na,
wala na tayong magagawa pa. Tayo naman, Katoliko, founded by Christ, maraming nakulong, maraming umabuso. Meron pa silang piniplay na video ni Cesar Borgia. No? Ni Cesar Borgia, ni Pope Alexander VI, na si Rodrigo Borgia. Piniplay pa nila yon. Then, Jando Alabado, sagutin mo ito. Ano bang ano ko dyan? Response ko dyan? Walang problema yan. Dahil kahit pa nag-abusa si Pope Alexander VI, ang founder ng Catholic, Jesus Christ pa rin. Hindi naman nagbabago. Para lang yan yung ano para lang yan yung ano, yung sinasabi sa Mateo 13 na nagtanim ng ubasan, then ng gabing yun habang tulog ang lahat, tinapunan ng damo. Tinapunan ng damo ng kalaban. Ganon. Tapos dumating yung mga alalay. Sir, nagkasabay tumubo yung damo at ang iyong tanim. Payag ka ba na tanggalin natin ang mga damo? Sabi naman ng may-ari, wag. Dahil baka madamay mo yung aking tanim na ubasan. Wag mo na lang, antayin natin ang araw ng harvest. Sa araw ng harvest, kunin lahat. Tapos, isegregate na yung damo sa kanyang ubasan. Yun ang nangyari. Kaya para tayong iglesia na nilagyan lang ng damo. Pero tayo pa rin ang ubasan na tinutukoy doon sa naturang talinghaga. No? So, next, anong sunod na nangyari? Tuloy. For about 20 years, the Adventist movement consisted of a small, loosely knit group of people who came from many churches and whose primary means of connection and interaction was through James White's periodical, The Advent Review and Sabbath Herald. So kahit pa dumami, nakakonvert ng iba-ibang tao mula sa iba't ibang churches, dahil sa ginawa ni James White na Advent Review and Sabbath Herald, they embraced the doctrines of the Sabbath. Hindi pala sila ang unang Sabbath keeper. Sa larangan ng Kristyanismo, hindi pala ang SDA ang unang Sabbath keeper. Nangopya ng Sabbath keeping. Hindi pala sila ang mas naunang kumopya. Nauna pa ang Seventh-day Baptist. So, ibig sabihin, sulpot talaga. May Kristyanismo nang tinatag ang Panginoong Jesucristo, sumulpot pa itong Seventh-day Baptist, di sulpot. Then, dahil sa Seventh-day Baptist, na-impluwensyahan ang grupo ni Ellen G. White, nagpangalan ng Seventh-day Adventist, nadagdagan ng sulpot. Among its prominent figures were Joseph Bates, James White, and Ellen G. White. Ito yung one of the founders. Si Joseph Bates, si James White, and Ellen G. White. Ito na. On May 21, 1863, the Seventh-day Adventist Church was officially founded in Battle Creek, Michigan, USA. Ayan ang eksaktong date kailan nagsimula ang Seventh-day Adventist. Ito ay nangyari sa May 21, 1863. Itinayo. Ngayon, ating puntahan ang mga talatang ginamit niya nung linggo ng gabi. Unang ginamit niya, Deuteronomy 16:8. 6 na araw na hindi kayo kakain ng tinapay na may pampaalsa. Sa 7 araw, magdaraos kayo ng banal na pagpupulong. Sino may huwag magtatrabaho sa araw na yon. No? Sila inutusan na huwag magtrabaho sa araw na yon. Hindi member ng Seventh-day Adventist ang kinakausap dyan, kundi mga member ng iglesia na ngayon tinatawag na Judaism. Yan Ang kinakausap dyan, yung iglesia
na ngayon kilala sa tawag na Judaism. Yung sinasabi ni Fernando Camacho na sila daw yung nalabi sa iglesia sa ilang, kasinungalingan yun. Dahil yung iglesia na nasa ilang, hanggang ngayon, continuous pa rin siya. Continuous pa rin siya hanggang ngayon. Oh, hindi nawala yun. At kilala sila sa tawag na Judaism. No. Tapos, yung third part nun, yun ang naanib sa Kristyanismo. Yung third part of the land of Israel. Oh, yan ay nasa Bible. Kung ating babasahin yung Zacarias 13:8 ba yun? Tingnan natin ha kung di ba ako Zacarias 13. Try natin sa 7. Eto. 8. Ito ang sinasabi. Yan. 2/3 of all the nation of Israel will be cut off and die, but a third will be left in the land. Will be left in the land. So hindi lahat talaga naubos. Next. Ang sabi naman dito, I will bring the third that remain through the fire and make them pure as gold and silver are refined and purified by fire. They will call upon my name and I will hear them. I will say, these are my people, and they will say, the Lord is our God. Ito ngayon yung mga na-convert into Christianity. No? Pero yung Judaism hanggang ngayon nandyan pa rin. Di nawala. At huwag nilang sasabihin na yun ay natalikod na. Bakit? Pinasok ni Kristo ang sinagoga nila. Oh. Pinasok ni Kristo ang sinagoga nila. So hindi talaga ubos. Kung meron mang nalabi, dapat konektado doon. Bakit? Konektado bang Seventh-day Adventist sa Judaism? Walang record. Kahit na pang hamunin si Fernando Camacho, maglabas siya ng ebidensya na kinikilala ng Judaism ang Seventh-day Adventist na connected sa kanila. Hindi nangungopia. Iba yung nangungopia sa connected talaga. Iba yung nangungopia sa connected. Talagang konektado. Talagang konektado. Kung kaya lang patunayan. Baka nakikinig si Camacho dyan. Baka nakikinig si Camacho dyan. Antayin natin, baka nakikinig siya, tanggapin niya yung challenge na merong ebidensya ng Seventh-day Adventist inaamin ng Judaism, no? Official teaching ng Judaism ng Seventh-day Adventist is officially connected to them. Kung may pakita, baka maniwala pa ako sila yung nalabi. Pero bakit nalabi? Hindi naman naubos. Hindi naman nawala. Ba't nalabi? Hindi ba? Ngayon, tuloy tayo sa talatang ginamit niya. Ito tayo sa next naman na talata, Ezekiel 20:12. Yan. Ito yung paborito nilang gamitin, Ezekiel 20:12, Ezekiel 20:20, pero sisimulan ko ang pagbasa sa verse 9 para wag maputol. Ang hirap sa mga Seventh-day Adventist, ang hirap sa kanila, pag sila ang nagbasa ng Ezekiel 20, hindi yan babasa ng verse 9. Bakit kaya? Mga Seventh-day Adventist, bakit takot kayong basahin ng verse 9 para malaman kung sinong kausap? Kayo ba yan? Basahin natin sa verse 9. Ngunit hindi ko ito ginawa dahil ayaw kong malagay sa kahihiyan ang pangalan ko sa mga bansa sa palibot na nakaalam na inilabas ko ang mga Israelita sa Ehipto. Israelita pala ang tinutukoy. Israelita pala. So, ang kausap dyan, Israelita. Ang Israelita, ang kanilang relihiyon,
Judaism, hindi Seventh-day Adventist. So wala pang napapatunayan sa dalawang talata na ito si B.G. Villagunza. Kaya takot siyang humarap ngayon. Takot siya. Kinausap ko na ayaw talaga. Takot siya. Next, Lucas 4:16, ang pinakapaborito nilang talata na hindi naman tumugma sa kanila. Bakit? Sabi dito, umuwi si Jesus sa Nazaret. Sa bayang kinalakihan niya at katulad ng nakaugalian niya, pumunta siya sa sambahan ng mga Hudiyo sa araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan. Ito yung pointer ng talata. Una, pumunta siya sa sambahan ng mga Hudiyo. Hindi sambahan ng Seventh-day Adventist ang pinasukan. Nasaan ang mga Seventh-day Adventist ngayon? Nasa kanilang mga kapilya, kanilang mga chapter. Hindi yon ang sambahan ng mga Hudiyo. Next, ang sambahan ng SDA ay hindi tinatawag na sinagoga. Tama naman. Sa kanila kasi, deceiving tactic. Pag sinabing bahay-sambahan, yun na, bahay-sambahan na. Mali, kasi ang mosque, bahay-sambahan din ng mosque. Pero walang SDA pumapasok sa bahay-sambahan na mosque. Oh. Yeah, ganun. Palpak. Next, wala ring mababasa na sinagoga ang tawag sa sambahan ng SDA. Kaya nga sabi ni Guillermo Pacanya, ba't kami papasok sa sinagoga? Meron naman kaming sarili naming simbahan. Tama. Kasi pag sila pumasok sa sinagoga, tanungin natin si Brother Romel Tembrevilla at Brother Jovan Rufo Soriano, ay, hindi pwede, bawal yun. Next, ang sambahan na pinasukan ni Kristo ay hindi sambahan ng iglesia na kanyang itinayo. Kaya kung ipinagyayabang man ng mga SDA ang Lucas 4:16, ipinagyayabang nila ang iglesyang hindi naman si Kristo ang nagtayo. Ang sinagoga na pinasukan ni Kristo sa Lucas 4:16 at kanyang nakasanayan mula sa kanyang pagkabata ay hindi pagmamay-ari ng iglesia na kanyang itinatag. At walang ni isa mang SDA ang pumasok sa sinagoga para mangili ng Sabat. Wala. Wala. Sayang naman. Pinagmamayabang ang talata. Pero kahit kayo nagmamayabang sa talata, hindi na nyo naman tinutupad. Ano nga sinasabi sa Sa Roma 10:4? Ating basahin sinasabi sa Roma 10. Ganito sinasabi sa Roma 10:2, sapagkat saksi ako na sila'y masigasig na maging kalugod-lugod sa Diyos. Hindi nga lamang batay sa tamang kaalaman. Dahil hindi nila kinilala ang pamamaraan ng Diyos upang gawing matuwid ang tao. At nagsikap silang gumawa ng sarili nilang pamamaraan. Hindi sila nagpasakop sa pamamaraang itinakda ng Diyos. Bakit? Itinakda ba ng Diyos sa mga Kristiyano na mangili ng Seventh-day Sabbath? No. No. Diyan sila nagkakamali. Ganyan ang kanilang pagkakamali. Magkumparahan na tayo ngayon. Ang tunay na iglesia, founded by Jesus Christ. Ang Seventh-day Adventist, founded by Ellen G. White, James White, Joseph Bates, Joshua Himes, Hiram Edson, and John Nevins Andrews.
Oh, ang tunay na iglesia founded in Jerusalem. Ang Seventh-day Adventist founded in Battle Creek, Michigan, USA. Layo. Layo. USA. Oh, ang tunay na iglesia founded in the 1st century AD. Ang Seventh-day Adventist founded in 1860. Oh. So, layo talaga. Layo. No? So, hanggang dito na lang ang aking presentation sa gabing ito. Dahil ito na si Divine. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahang Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Spirito ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-medo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Sagot, malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagrarime para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida. is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.